Sa unang eksena, mayroong isang virus na tinatawag na ID7, Red Eye, na kumakalat sa buong mundo. Pinapataas ng virus na ito ang mga antas ng stress hormone, hinaharangan ng mga neural path, at pinapababa ang mga inhibition. Nagdulot ito sa mga tao na kumilos ng kakaiba, na ginagawa silang malikot o marahas na mga nilalang na tila wala sa sarili. Ang unang naiulat na kaso ng ID7 ay nangyari noong 18 buwan na ang nakakaraan, nagsimula nang pumatay ng katrabaho ang isang lalaki sa pamamagitan ng paulit-ulit na pananaksak sa kanyang mukha. Mula noon mahigit 1,000 outbreak ang natuklasan sa buong mundo. Ngunit nangangako ang mga organisasyong pangkalusugan na mawawala ang virus sa pagtatapos ng taon matapos ang quarantine. Natuklasan na ang virus ay hindi nakamamatay, ngunit ang mga nahawahan ay maaring makapatay. Dahil ang epekto ng virus ay nakakawala ng kontrol sa sarili ng mga tao. Ipinakikilala si Derek ang naging unang abogado na gumamit ng ID7 upang iligtas ang isang nahawang kliyente mula sa kulungan pagkatapos niyang pumatay ng isang kasamahan. Nang pumasok si Derek sa isang law firm, siya ay naging idealistic at may pag-asa sa hinaharap. Gayunpaman, ang masamang kapaligiran sa opisina ay nag-udyok sa kanya na maging isang hindi tapat na abogado upang mabuhay at umakyat sa corporate ladder. Ang kanyang taktika sa virus upang manalo sa isang kaso ng pagpatay ay nakakuha sa kanya ng isang magandang promosyon, ngunit nawala ang lahat ng pakiramdam niya sa sarili. Isang umaga, dumating si Derek sa opisina at napansin niyang sinisigawan ni Oswald ang receptionist. Mabilis na pinutol ni Derek at ibinunyag na mayroon siyang video ni Oswald na gumagawa ng karumihan sa isang katrabaho noong huling Christmas party ng kumpanya na nagbabantang ipapakita ito sa asawa ni Oswald kung hindi niya titigilan ang receptionist. Si Oswald ay epektibong napahiya at umalis. Pagkatapos ay pumunta si Derek sa kanyang opisina at nagalit nang matuklasan niyang nawawala ang kanyang paboritong mug, kaya hiniling niya sa kanyang assistant na hanapin ito. Sa halip, sinabi sa kanya ng kanyang assistant na mayroon siyang mahalagang tawag. Sinagot ni Derek ang telepono at mas nagalit nang marinig ang kanyang kapatid na gusto niyang papuntahin si Derek sa kanyang kaarawan at ipinaalala sa kanya ang kanyang libangan sa pagpipinta. Tinanggihan ni Derek ang dalawang bagay, walang pagdadalawang isip na sinabing mas mahalaga ang kanyang trabaho. Pagkatapos ay nakipag-meeting si Derek kay Melanie, isang kliyenteng nangangailangan ng loan extension para mabayaran ang kanyang overdue na utang. Nakalulungkot na ang namamahala sa kaso ni Melanie ay si Irene, isa sa mga kasosyo ng kumpanya. Walang pagkakataon si Derek na maimpluwensyahan ng mga desisyong iyon at sa halip ay tumawag siya ng security para mag-escort kay Melanie palabas. Pagkaalis ni Melanie, umiinom ng tubig si Derek nang hindi alam na umabot na sa kanya ang virus. Ilang sandali pa, sinabi ng receptionist kay Derek na sinasabi ng amo nilang si John at ng kanang kamay na si Kara na ginulo ni Derek ang kaso ng Vandercorp. Nagalit ito kay Derek dahil hindi niya kliyente ang Vandercorp, kaya nagmamadali siyang lumabas para makakuha ng paliwanag. Samantalang si Oswald ay patuloy na tinitingnan ng receptionist na si Jenny habang kinakamot ang kanyang pulang mata. Pumasok si Derek sa elevator at humiling ng access code para makita si Kara, ang direktor ng operasyon na kung tawagan ay si The Siren. Kaya niyang manipulahin ang isang tao tulad ni John sa pamamagitan ng pagbulong sa tenga. Pagdating niya sa opisina nito, mas lalong nagalit si Derek dahil nakita niyang kinuha ni Kara ang mug niya. Inakusahan ni Derek si Kara na may plano siya upang kunin ang posisyon sa kanya. Gayunpaman, kumuha si Kara ng isang file na nagpapatunay na ang Vandercorp ay kliyente niya. Hindi sila magkasundo kaya nagpa siya silang tanungin si John na nag-iinsulto sa isa't isa habang nasa elevator. At sa opisina ni John, ipinaliwanag ni Derek ang problema at maaring mangyari sa tuwing mabibigo si Kara sa isang kaso, kaya dapat siyang matanggal sa trabaho dahil sa pagiging common denominator. Nakita ni John na kawili-wili ang punto ni Derek at hiniling sa kanya na maghintay sa labas habang tinatalakay niya ang mga bagay kay Kara. Nawalan siya ng pag-asa, kaya pinuntahan ni Derek ang kanyang kaibigan at katrabaho na si Ewan, na sa palagay niya ay pinalala ni Derek ang mga bagay dahil sa pagpunta niya kay John sa halip na mag-isip ng plano. Ang kanilang pag-uusap ay biglang naputol dahil kay Kara, na nagsabi kay Derek na siya ay tinanggal na. Lalong nagalit si Derek, lalo na't alam niyang ginawa ni Kara ang kakayahan niya kay John para manatili siya sa tabi nito. Pagkatapos inanunsyo niya na dadalhin niya ang kanyang kaso sa board, na kilala rin bilang The Nine, at hinihiling na ibalik ang kanyang mug, ngunit kinukutya lang siya ni Kara habang hinihimas ang kanyang pulang mata. Hindi nagtagal ay ginawang opisyal ng board ang pagtanggal kay Derek at binisita siya ng pinuno ng Human Resources na si Lester, na kilala rin bilang The Reaper. Hiniling niya kay Derek na pumirma sa isang dokumentong nagsasaad na siya ang may pananagutan para sa kaso ng Vandercorp, na nag-alok sa kanya ng dagdag na malaking halaga ng pera bilang severance pay. Habang kinukusot ang kanyang namumulang mata, tinanggihan ni Derek ang alok dahil makakasira ito sa kanyang career at maaari pa siyang madisbar. Walang pakialam si Lester at mabilis na tumawag ng security para escortan si Derek palabas.
Sa sandaling iyon, pinalibutan ng mga agent ng CDC at isang grupo ng SWAT ang gusali, na nagpahayag na ang kumpanya ay nasa ilalim na ngayon ng quarantine dahil ang virus ay na-detect sa loob. Nakikita ni Derek kung paano nagsimulang mag-freak out ang lahat sa lobby habang nakikipag-usap ang board sa pinuno ng CDC, na nagpapaliwanag na naglalabas sila ng neutralizer sa sistema ng bentilasyon ng gusali na mag-aalis ng virus sa loob ng 8 oras. Pinaalalahanan sila ng pinuno na dapat gawin nila ang lahat ng kanilang makakaya upang manatiling kalmado, dahil maaaring maging marahas ang iba ng napakabilis. Gayunpaman, ang pangunahing alalahanin ng board ay ang kanilang mga empleyado na hindi magtatrabaho sa loob ng 8 oras at sisihuran pa sila. Galit na hinampas ni John ang mesa gamit ang isang golf club at ibinalita na ang sinumang taong susubukan na hindi magtatrabaho ay agad tatanggalin. Sa ibaba, ang pagkadismaya ni Oswald ay mabilis na nadagdagan dahil sa epekto ng virus at inatake niya si Derek, ngunit mabilis din itong kumalma at sinaksak naman ni Derek ang paa ni Oswald bago niya siya sinimulang gulpihin. Nagmamadali si Ewan para pakalmayin siya at pagkatapos masuntok ni Derek ang isa pang lalaki, itinulak siya ni Ewan sa pader at pinayuhan siyang magtago muna sa kanyang opisina hanggang sa mawala ang virus. Nagkunwaring pumayag si Derek ngunit sa pagtalikod ni Ewan ay tumakbo si Derek sa elevator, hindi pinansin ang lahat ng kaguluhang sa bawat sulok ng opisina. Ilang minuto lang ang lumipas ngunit ang mga tao ay nagiging marahas na at nagsisigawan dahil sa mga kalokohang bagay. Hiniling ni Derek sa elevator operator na dalhin siya sa opisina ng board, gayunpaman ang operator ay nakatanggap ng mahigpit na mga order at binigyan siya ng ibang code. Biglang ibinagsak si Derek sa isang abandonadong palapag at natagpuan siya ng personal na pangkat ng mga tauhan ni John na pinamumunuan ni Colton, na kilala rin bilang The Bull. Kinuha ni Colton ang telepono ni Derek at binigyan siya ng ilang suntok bago tinawagan si John, na nagsimulang mangutya kay Derek nang sabihin niyang gusto lang niyang bumalik sa trabaho niya. Gayunpaman, patuloy na sinuntok ni Colton si Derek at binato si Colton ng paminta, at ang kanyang kaibigan ay sinalakay si Colton. Sila ay mga sinanay na security at si Ewan ay isang office boy lamang, kaya siya ay napatay nila matapos siya maitulak sa isang pader at ang kanyang ulo ay tumama. Hindi nababahala dito si John dahil lahat ng mangyayari sa opisina sa loob ng 8 oras ay maaaring ibintang sa virus at sa makatuwid ay hindi sila maaaring arestuhin para dito. Sa huli sinuntok muli si Derek, nagising siya at nakita si Melanie, nagalit pa rin sa kanya dahil sa hindi nila pagtulong sa kanya at hindi nagtagal sila ay nag-away. Napikin si Derek sa babae kaya nagkasakitan sila, ngunit pagkatapos ng sakitan nila, agad na pagtanto ni Derek na dapat sila ay magtulungan laban sa kumpanya dahil pareho itong nakagawa ng mali sa kanilang dalawa. Sumang-ayon si Melanie, kaya kinuha ni Derek ang isang bungkos ng mga lumang sirang telepono at pinagsama ang mga ito para tawagan si Frank, siya ang CEO ng Vandacorp. Pinasali rin ni Frank ang board sa tawag, kasama si John na naging abala sa pagkonsumo ng mga pulbos. Ipinaalam ni Derek kay Frank ang lahat ng mga nangyari at kung paano hinahandle ng kanyang mga katrabaho ang kaso ng Vandacorp, ibinunyag niya ang mga maling ginagawa ni John. Nagalit si Frank na niloko siya ni John at nagpa siya na hindi nakakailanganin ng kanyang kumpanya ang kanyang mga serbisyo, na isang malaking bagay sa kanila, dahil ang Vandacorp ang kanilang pinakamalaking kliyente. Kaya galit na galit si John at nagutos sa kanyang mga tauhan na patayin si Derek. Nang makarating ang dalawang lalaki sa abandonadong palapag, ginulong sila ni Melanie para atakihin sila ni Derek mula sa likuran, na inilabas niya ang galit niya sa mga suntok at lahat ng frustrations na ibinuhos niya sa paglipas ng mga taon hanggang sa mamatay ang mga lalaki. Pagkatapos ay kinuha ni Derek ang kanilang mga susi upang mabuksan ang tool shed para makapaghanda sila ni Melanie. Gusto ng dalawa na makapunta sa board para sa paghihiganti, ngunit kakailanganin nila ng mataas na antas ng keycard dahil hindi nagbibigay ng mga code ang operator ng elevator. Sa kanyang opisina, sinisikap ni Lester na pigilan ang kanyang emosyon sa pamamagitan ng pag-aalaga sa kanyang bonsai ngunit sa huli ay nagwawala ito na. Napagod siya sa kakasigaw at lumabas ng kanyang opisina, sa tamang oras para barilin siya ng pako ni Melanie. Agad na nakaiwas si Lester gamit ang kanyang tungkod at tumakbo pabalik sa kanyang opisina, at naisara agad ang pinto habang tinutulak ni Derek. Sa sandaling iyon ay dumating ang dalawang gwardya at pinabagsak si Melanie gamit ang isang teaser, kaya binato sila ni Derek at agad na tumakas. Habang umiiwas si Derek sa kanyang mga marahas na katrabaho, lumabas si Lester at sinimulang hampasin si Melanie ng kanyang tungkod. Sa kalaunan ay nagawa ni Derek na sorpresahin ng isang gwardya mula sa likuran, na sinaksak siya ng screwdriver. Pagkatapos ay pinahinto niya ang teaser gamit ang isang file at sinaksak din ang isa pang bantay. Sa sandaling iyon ay sinipa ni Melanie ang nail gun patungo sa kanya at binaril ni Derek si Lester, na mabilis na nagtago muli sa kanyang opisina. Pumasok ang dalawa at hinihingi ang keycard, nagbabantang papatayin si Lester kung hindi siya makikipagtulungan.
Inilagay ni Lester ang keycard sa kanyang mesa at nang abutin nito ni Derek, sinaksak ni Lester ang kanyang kamay gamit ang gunting upang maipit siya sa mesa bago pinabagsak si Melanie sa lupa. Ang ibang mga empleyado ay nagtipon sa pintuan at nagsimulang tumaya habang pinapanood nila si Lester na sinusubukang patayin si Melanie gamit ang nail gun na pilit na umiiwas sa mga pako. Pinaalalahanan siya ni Derek na mayroon din siyang lag-ari at agad itong ginamit ni Melanie kay Lester na ikinamatay niya. Pagkatapos ay tinanggal ni Melanie ang gunting para makalaya si Derek at binaril ang mga tao sa pinto para makadaan sila. Sumunod ay nagprint si Derek ng ilang mga file at kinukuhanan siya ng video ni Melanie habang binabasa niya ang pamamaraan na ginamit niya sa kanyang lumang kaso upang gawing katwiran ang virus sa ilang mga aksyon, tinatapos ang kanyang pagsasalita sa pamamagitan ng pagsisimula ng sunog. Ang video na ito ay ipinadala sa board upang balaan sila na darating siya kung nasaan man sila nang walang takot sa mga kahihinatnan. Takot na si John kaya tumawag siya kay Kara at hiniling sa kanya na sirain ang kanyang keycard ngunit tumanggi siya dahil ito ang kanyang huling paraan. Gayunpaman mabilis siyang sumang-ayon ng mangako si John na gagawin siyang business partner. Pagkatapos ibaba ang tawag, alam ni Kara na nagsisinungaling siya at inutusan ng kanyang assistant na si Meg na itago muna ang keycard sa isang lugar na ligtas. Sa susunod na tumawag si John sa pinuno ng pangkat ng CDC upang humingi ng tulong at inuubos niya ang kanyang masayang pulbos habang nakikipag-usap. Nang baliwalain siya ng pinuno ng CDC, galit na sinira ni John ang screen at nagpadala ng mensahe na magbabayad siya ng $150,000 sa sinumang makapatay kay Derek. Itinuro ni Irene na dahil ito ay pagpatay, dapat talaga itong maging 450. Sa 4 na oras na natitira, ginamit ni Derek at Melanie ang keycard ni Lester upang makarating sa palapag ni Kara, kung saan ang mga tao ay marahas ding umaatake sa isa't isa. Nakipagkita ang dalawa kay Kara, na may isang pangkat ng mga empleyado sa likod niya bilang mga bodyguard. Sa sandaling iyon, ang CDC psychologist ay tumatawag at sumusubok ng mga tuwiran kay Derek, ngunit hindi niya ito pinapansin at pinapatugtog si Melanie ng malakas na music sa halip. Umalis si Kara habang binibigyan ni Derek ang kanyang mga empleyado ng huling pagkakataong umalis, ngunit walang umalis. Isang marahas na labanan ang naganap kung saan sina Derek at Melanie ay ganap na nasakop ng virus na tumutulong sa kanila na patayin ng bawat empleyado na umaatake sa kanila sa walang awang pag-atake gamit ang iba't ibang mga tools at pati na isang fire extinguisher. Pagkatapos ng ilang minuto ng labanan, sa wakas ay pumasok sina Derek at Melanie sa opisina ni Kara at inilagay ni Derek ang gunting sa mesa bilang direktang pagbabanta habang hinihingi ang keycard sa itaas na palapag. Pinapatigil siya ni Kara at dahil dito galit na binasag ni Derek ang magneto para lang ma-provoke siya. Halos patayin siya ni Derek, ngunit ipinaalala ni Kara sa kanya na siya lamang ang makakapagbigay sa kanya ng keycard. Sumang-ayon sila at hiniling ni Kara kay Meg na dalhin ang keycard. Gayunpaman, ang dinala ni Meg ay isang sinunog na piraso ng plastik at ipinaliwanag niya na alam ni John na pagtataksilan siya ni Kara, kaya inalok niya si Meg ng promosyon kapalit ng pagsira sa keycard. Nag-away si Kara at Meg hanggang sa kinuha ni Meg ang gunting at pinatay si Kara. Pagkatapos ay nagpadala sina Derek at Melanie kay John ng isang video na nagpapakita sa kanya ng dila ni Kara. Dahil hindi sila makakapunta kahit saan kung wala ang keycard, nagpa siya ang dalawa na magpahinga muna. Ibinahagi ni Derek na regalo sa kanya ng kanyang ate ang mug dahil sa natanggap siya sa kumpanya, kaya naman napakahalaga nito sa kanya. Pagkatapos ay tinitingnan niya ang mga papeles ni Melanie at napansin niya na isang pirma lamang mula sa isang miyembro ng board ang makakalutas sa lahat ng kanyang mga problema. Inamin niya na nagkamali siya sa hindi pagtulong sa kanya at humingi ng tawad. Sa sandaling iyon ay nakatanggap siya ng video mula kay John na umiihi sa katawan ni Ewan. Nagsimulang maiyak si Derek nang maalala niyang may mga anak si Ewan na sinisisi ang kanyang naging reaksyon sa virus na nagpatindi ng emosyon sa kanya. Ganoon din ang nararamdaman ni Melanie at biglang nagsimulang maghalikan ng dalawa hanggang sa mauwi sa kontentan. Pagkatapos nilang matapos, nakatanggap si Derek ng update sa kanyang telepono mula kay Ray na isang IT inanunsyo na ngayon ay pinapayagan lamang na gumamit ng elevator ay ang kanilang mga boss. Nagbigay ito kay Derek ng ideya, kaya pumunta sila ni Melanie kay Ray. Pinagbantaan nila siya gamit ang kanilang mga tool at pinagawa nila sa kanya na ihak ang computer ni Irene, ngunit masayang ginawa ni Ray ito dahil may galit din siya kay Irene. Kaya naman gumawa siya ng paraan para magkaproblema ang kanyang computer at dahil dito agad na tumawag siya para humingi ng tulong, tinatawanan siya ni Ray bago siya padalhan ng file. At ininstall ito ni Irene sa pag-aakalang ito ay isang patch upang ayusin ang kanyang issue, ngunit isa pala itong virus na naging paraan ni Ray upang nakawin ang lahat ng kanyang impormasyon. Inilagay niya ito sa isang hard drive bago tinawagan ni Derek si Irene, sinabihan siyang bumaba tungkol dito. Desperado si Irene na bumaba tungkol doon at humiling kay John ng keycard, tinitiyak sa kanya na magiging maayos ito dahil pinili niya ang lugar ng meeting place na kung saan may itinatago si Colton na isang baril.
Makalipas ang ilang minuto, nagkita na si Irene, Derek at Melanie sa isang saradong opisina at tinitiyak ni Derek na hindi siya armado bago simulan ang negosasyon. Si Irene ay may inaabot sa ilalim ng mesa ngunit walang makapa, kaya inihayag ni Derek na kinuha na niya ang baril na nakatago. Ginagamit niya ito para pilitin si Irene na ibigay ang keycard at pagkatapos ay hiniling ni Melanie sa kanya na pirmahan ang kanyang mga papeles. Gayunpaman, sinabi ni Irene na nababaliw na siya sa ilalim ng epekto ng virus kaya ang kanyang pirma ay maituturing na hindi wasto. Galit na galit si Melanie kaya sinira ni Melanie ang hard drive gamit ang martilyo at humingi ng privacy kay Derek. Sinubukan ni Derek na lumabas ng kwarto ngunit biglang nataman siya ni Colton ng pinto. Inatake ni Irene si Melanie kasabay ng pagtatangka ni Derek na salakayin si Colton nang malapit na siyang madaig at sinimulan siyang galpihin. Pagkatapos ay kinuha niya ang kanyang baril at sinayang ang mga bala sa mga random na bagay na nagpapaliwanag na ang mga bala ay para sa mga duwag bago maglagay ng ilang brass knuckle. Naiwasan ni Derek ang isang papasok na suntok at sinaksak si Colton ng screwdriver, ngunit hindi nagpatinag si Colton at itinapon si Derek sa sahig. Pagkatapos ay sinubukan niyang gamitin ang kanyang pepper spray kay Derek na nasalo ng kanyang bibig at dumura ito sa mga mata ni Colton upang makatakas. Nag-aapoy ngayon ang bibig niya kaya tumakbo siya sa water cooler para bumalik sa normal. Samantala, hinampos ni Melanie ng baso si Irene sa ulo at kinuha ang martilyo para atakihin siya, ngunit bago siya maampes, agad na sinabi ni Irene na kailangan ng access code para gumana ang card key ng elevator patungo sa mga boss. Sa sandaling iyon ay bumalik si Derek at hinihingi ang code, kaya nagalok si Irene ng kapalit, ibibigay niya ang code, kung ang kapalit ay may iwan si Melanie at hahayaan niya itong nakatali. 25 minutes na lang ang natitira sa quarantine, kaya sinuntok ni Derek si Melanie at itinali sa isang upuan. Habang inihahanda ni Irene ang kanyang mga gamit para sa pagpapahirap, binigyan ni Derek ng huling halik si Melanie bago umalis. Ipinasok ni Irene ang password sa elevator at bago magsara ang pinto ng elevator, ngumiti si Derek na ipinakita ang ilang bolt sa kanyang kamay. Dahil ang totoo tinanggal na pala niya ang mga ito sa upuan habang hinahalikan si Melanie para madaling makaalis si Melanie sa pagkakagapos sa kanya at ngayon ay lumabas siya para tuluyang patayin si Irene gamit ang martilyo. Pagkatapos, habang paakyat sila sa itaas na palapag, naalala ni Derek ang lahat ng mga bagay na pinagdaanan niya kay John at ang kanyang mukha ay sinuntok sa pagkadismaya. Pumasok siya sa silid ng board na puno ng dugo, pero binati lang ng mga ito si Derek habang nagpalakpakan at inaalok ng champagne. Nag-aalok sa kanya si John ng isang kontrata para makipagsosyo at sinimulang ilista ng kanyang mga sekretarya ang lahat ng mga benepisyong makukuha ni Derek kung papayag siya sa inaalok sa kanya. Gayunpaman, tumanggi pa rin si Derek, dahilan upang salakayin siya ng isang sekretarya gamit ang basag na salamin. Mabilis itong naiwasan ni Derek at ang isa pang sekretarya ang napatay sa halip, bago niya napabagsak ang una gamit ang isang suntok. Sunod na kinuha ni John ang kanyang golf club at tumira ng maraming polvoron bago labanan si Derek, binato ang kanyang mga mata ng polvoron para mabulag siya. Hinampos siya ni John ng club ng ilang beses bago siya inihagis sa mesa, sinusubukang sakalin siya hanggang sa mamatay. Itinulak siya ni Derek at inilabas niya ang basag na mug para hampasin si John, sa wakas ay nakabawi din siya. Mahigit 1 minuto na lang ang natitirang oras sa quarantine. Hinawakan ni Derek si John sa ibabaw ng rehas at sinabi niyang magbatuhan ng board. Pabor ang lahat sa pagkamatay ni John kaya itinapon siya ni Derek sa ibabang palapag para tuluyang mawala siya. Pagkatapos ay tinipon ni Derek ang natitirang 8 mga direktor at nagtalumpati siya kung bakit siya nararapat makabalik sa kanyang trabaho. Naagad naman sumang-ayon ang board na muling tanggapin siya. Sa wakas ay napagtanto ni Derek na tama ang kanyang kapatid na wala siyang trabaho dahil nasa kanya ang trabaho. Isa lamang siyang alipin. Pagkatapos inaalok sa kanya ng board ang pwesto ni John, kaya tinanggap ito ni Derek. Matapos iyon, pinirmahan ng mga papeles ni Melanie at para maging malinis ang record niya. Pagkatapos ng lahat, inanunsyo ng CDC na pasensya na sa mga naging gulo sa law firm, ngunit dahil din dito nagkaroon sila ng sapat na oras para makagawa ng bakuna. Si Derek ay nagsimulang gumugol ng kanyang oras sa pagpipinta at marami sa kanyang sining ang nagpapakita ng mga naging karanasan niya sa pinagdaanan niya. Minahal siya ni Melanie at sumasama din siya sa mga klase sa pagpipinta.